Salamat Lord sa napakagandang po ng binigay mo sa amin Ama, sa mga dito Lord. Kung meron mo Panginoon may karamdaman sa aming kalagitnaan, bigyan mo Lord ng kalagitnaan Panginoon. Salamat naman sa mga oras nito Panginoon, kung meron may problema, bigyan mo Lord ng kasagutan. Salamat Panginoon, pagpalaan mo bawat isa, bigyan ng katalinuhan, mga katawan, hindi mga salita Panginoon. At Lord, bilang lingkod mo, tulungan mo ako Panginoon, hindi maibahagi ayon lang sa iyong kagustuhan. Salamat po Ama, pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Maging tapat po. Hello. Maging tapat po tayo sa Diyos sa ating paglilingkod. Dapat po ay maging tapat tayo sa Panginoon. Kasi pag hindi po tayo tapat sa Panginoon, hindi natin makakamit yung mga pangako ng Diyos sa atin. Dahil lahat po ng salita ng Panginoon ay nagagawa sa atin yung pong pangako. Salamat sa Panginoon. Sino po ba ang tapat na naglilingkod sa Panginoon? Alam ko tayong lahat ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang muna ipanood yung mixing video. Wala kang ang sariling kotse, pero lagi ka pa rin nakangiti at bumabati sa mga tao. Kinutya ng isang residente ang security guard. Ngumiti ang guard at sumagot. Hindi sa mga pag-aari ko nagmumula ang aking kagalakan, kundi sa Panginoong aking pinagtitiwalaan. Ngumisi ang lalaki at nagsabi, Sige nga, tingnan natin kung bibigyan ka ng Diyos ng kotse. Sa hindi inaasahan, ng gabing iyon mismo, may nangyaring kamangha-mangha. Isang matandang babae ang lumapit sa guard at nagsabi, Ito ang kotseng iniwan sa akin ng anak ko at sinabi sa akin ng Diyos na para sa iyo ito. Walang makapaniwalang totoo ito. Sabi sa Biblia, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Awit 37:4. Kapag inuuna mo ang Diyos at nagagalak ka sa Kanya, hindi niya hahayaan na magkulang ka. Kung naniniwala kang tunay ang probisyon ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo ba ay naniniwala sa Panginoon? Amen. So pag tayo po naniniwala sa Panginoon, mangyayari po ang kalooban ng Diyos sa atin. Sabi nga, ang isa daw ng man of God na walang anointing ay hindi man of God. Pag wala kang anointing, ay hindi ka man of God. Pag ang mga sinasabi ko dito sa pulpit ay hindi nangyayari, huwag niyo akong paniwalaan. Kasi hindi yun galing sa Panginoon. Pero pag ang sinasabi ko nangyayari, yun yung palatandaan na kasama natin ng Diyos. Wala pa akong sinabi sa pulpit na ito na hindi nangyari simula nang ako'y magsalita sa pulpit dito. Pinapatunayan lang ng Panginoon na kasama ko siya at bawat binibigkas ko, binibigyan niya ng katugunan at kasagutan. Salamat sa Panginoon. Kaya yung alam ko na binanggit ko rito na kayo i-bless ng Panginoon, pagpapalain kayo lahat ng Panginoon. Kasi pangako po ng Diyos sa atin yun. Pangako ng Panginoon sa atin. Bakit hindi natin mapakinabangan ang salita ng Diyos na ating binabasa? Para po may isang tao na namumutol ng kahoy. Napadaan yung laghari lang na ordinaryong laghari. Ngayon may napadaan sa kanyang isang may pera, mayaman, naawa sa kanya. Sabi niya, pagbalik ko, bibigyan ko ng tsinso ang tao ito. At nung dumaan siya, binigyan niya ng tsinso yung tao. Ngunit ginamit niya yung tsinso, ginaganon niya. Ang sabi niya, mas mahirap pala ito gamitin, ang bigat pa, hindi naman tumatalag. Sa araw, dumaan muli yung nagbigay sa kanya ng tsinso. Sabi niya, Manong, ba't hindi mo ginagamit yung binigay ko sa iyo? Sabi niya, Sir, ang hirap gamitin, no? Tingnan mo, ang bigat. Tapos, halos hindi naman tumatalag. Sabi niya, hindi yan ganyan gamitin. Pinaandar ng tapos pinutol niya yung mga kahoy, saglit lang na puto lang. Sabi niya, ganun pala yun. Marami po sa atin nagbabasa ng salita ng Panginoon, pero hindi nagagamit ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay dahil hindi niya ito alam gamitin.
Pag alam po natin gamitin ang salita ng Diyos, mayroon po itong kapangyarihan sa ating mga buhay na tayo ay kayang baguhin ito. Amen. At kaya tayong pagpalain ng Diyos sa ating pagtitiwala sa Kanya. Pero pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, kung palagi kang nagdududa, naniniwala ka pero laging sa likod ng iyong kaisipan, nandun ang pagdududa na hindi mangyayari ito, hindi po ito mangyayari sa iyo. Kailangan pong malaman natin at maintindihan ang salita ng Panginoon kung paano ito nagkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Bakit mayroong mga taong nagbabanggit ng salita ng Diyos, nangyayari. Pero bakit mayroong hindi? Kasi po hindi alam gamitin ang salita ng Diyos. Pag hindi po natin alam gamitin ang salita ng Panginoon, hindi po ito magkakaroon ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa atin pag alam natin itong gamitin. At lahat po ng sinasabi ng Panginoon, pag sinabi niya, unahin mo ako anak, sabi niya sa Matthew 6:33, unahin mo ako at idaragdag ko ang para sa iyo. Lahat ng iyong pangailangan. Pag yan po ay ginawa natin, ibibigay ng Diyos. Parang tayo nag-aaral. Pag tayo nakapagtapos ng pag-aaral, bago ka magkakaroon ng trabaho na ikaw ay magiging regular, kailangan mo munang makapasa ng board exam. Pag hindi ka nakakapasa ng board exam, ang sweldo mo mga 15 o 16,000. Pero pag nakapasa ka, 30,000. Nadudubli. Sa Panginoon po, bakit napakakaunti ang ating pinakikinabang sa grasyang ibinibigay ng Diyos? Kasi hindi po natin alam gamitin ang salita ng Diyos. Hindi po parang isang tao na mahilig ka maglinis, pero hindi ka marunong maghasa. Hindi mo ito magagamit na maayos. Hindi mo mapuputol yung mga damong dinadaanan mo kasi pumupurol yung itak mo. Hindi mo na magamit. Kasi hindi ka marunong maghasa. Ang mga bagay po na pili natin gamitin, dapat alam natin kung paano ito gagamitin. At ang salita po ng Diyos, hindi po ito basta-basta, ito po ay magkabilay talim. Napakatalas po nito, ang sabi ng salita ng Panginoon, tumatagos ito hanggang sa kaibuturan ng ating mga buto. Yung ating buto, yung buto, matigas yan eh. Kailangan yan, hindi yan kaya ng basta-basta tagay ng itak. Chinichinso pa yan eh, para maputol yung mga buto ng mga baka na matitigas. Pero ang salita po ng Diyos ay tumatagos. Kaya makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kung gusto mong magkaroon ng maraming pera, sundin mo ang sinasabi ng Panginoon sa Malakay 3:10. Lahat po ng salita ng Panginoon may pangako po sa kabila. Ang sabi ng Panginoon, pagkatapos kayo subukin, may pagpapalang darating. Totoo pong nangyayari yung mga bagay na kasi salita yan ng Diyos. Kaya sabi ko kay Paul, alam mo Paul, pagkatapos nitong pinagdaanan mo, malaking blessing ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. At nangyari sa kanyang buhay, nangyayari sa kanyang buhay tuloy-tuloy ang biyaya ng Panginoon. 8 months walang trabaho pero hindi pinagkulang ng Diyos. Tandaan po natin na ang mga bagay sa mundo ito, ang Diyos ang may-ari. At pili po ito mangyari sa atin. Pero dapat po alam natin kung paano gamitin ang salita ng Panginoon. Pag alam po natin gamitin ang salita ng Diyos, lahat po ng kanyang pangako ay atin pong magagamit at pakikinabangan. Kaya pang pagyamanin ng Diyos, tandaan nyo. Ang problema sa atin, lahat tayo kinakain ng yung gusto ng mundo, yun ay pinapasok sa atin. Yung may problema na 2 taon pa yung problema, ngayon pinoproblema na, ay, paano pag-college ng anak ko, saan ako kukuha ng pagpapaaral sa kanya? 2 years pa bago mag-college, namumroblema na. Isipin mo, 2 years kang mamumroblema. Bago dumating yun, huwag mong problemahin yun. Dahil baka, bago dumating yun, alimbawa, darating na sa 1 buwan, ay ngayon, kinuha ka na ni Lord. Eh, wala ka ng problema. Diba? Bakit mo pinoproblema? Alam po ninyo, ang problema ito po ay madaling mga stress sa atin. Tayo ay manghihina. Kaya ayaw ko na magkakaroon tayo ng yung bayaran mo sa 1 buwan, huwag mo agad problemahin ngayon. Dahil ang solusyon sa susunod na buwan pa rin. Sabi ng salita ng Panginoon, araw-araw ang may kanya-kanyang problema. Yung problema bukas, huwag mong problemahin ngayon kasi ang solusyon ng bukas pa rin.
Pag problema mo ngayon yun, magiging problema mo yun, magdamag. Kasi ang solusyon bukas mo pa makakuha. Huwag po natin problemahin yung mga bagay na dapat na hindi mo po problemahin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Pag tayo po nagtiwala sa Panginoon, ibibigay yan ng Diyos sa atin. Sabi ko nga si Jojo, nangako siya. Sabi niya pa, magbibigay ako ng 5K kasi para mapakain yung mga pastor. Sabi ni mama niya, wala ka namang pera. Di ba, gusto ako magbibigay. Out lang, oras lang naglipas. May transaction siya na buksan. Nakapagbigay agad siya ng kinagabihan ng 5K. Sabi niya, magbibigay pa ako. Another mga week, nagka-transaction na naman na. Nagkabigay na naman siya ng 5K. 10K na po ang naibigay niya. Ganun po kabuti ang Diyos eh. Pag nananampalataya ka sa Panginoon, sabi ko nga, ito lang ang paniwalaan mo, sabi ko sa kanya. Kung sino ang magiging pinakamilyonaryo sa lugar na ito, ikaw ang mauna. Basta maniwala ka sa Panginoon, tandaan ninyo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang sanyang salita ay mananatili hanggang wakas. Kaya po walang ibang dapat paniwalaan, kundi ang salita ng Diyos. Pag alam mo ito gamitin, ang kapangyarihan nito ay ating nararanasan at ating pinakikinabangan ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. At pag ang Diyos po ang inuna natin, yung pinoproblema mo, ang Diyos ang bahala. At yung gusto mong maabot na edad, ibibigay ng Diyos sa'yo. Kasi kailangan ka niya. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po ay laging nakatingin sa atin sa kalangitan. Kaya kung ikaw ay worshiper na wala kang anointing, singer ka lang. Para ka lang kumanta sa sing-along. Sana po, ilagay natin sa puso natin yung paglilingkod sa Panginoon na totoong paglilingkod. Maramdaman sa puso natin, sa ating pag-awit na talagang ginuglorify natin ang Panginoon at hindi ang ating sarili. Hindi tayo narito dahil magaling ka. Hindi tayo narito dahil marunong ka o matalino ka. Narito tayo dahil gusto ng Diyos. Amen. Pag hindi kayo ginusto ng Panginoon, kaya sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa inyo anak, hindi kayo ang pumili sa akin. Kaya ka narito dahil pinili ka ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pinili ng Panginoon, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Patuloy kang magpagamit sa Panginoon at ang lahat ng kailangan mo, ang Diyos ang mag-provide. Amen. Kung ikaw ay worshiper, sikapin po natin na meron tayong anointing. Huwag po tayo maging isang singer lang na parang ordinaryong kumakanta. Isipin po natin na ang Diyos ang ating pinararangalan. Kung ikaw ay musician na walang anointing, instrumentalist mo. Sana po meron. Sa pagpupok mo ng drums, sa pagkalabit mo ng gitara, ang puso mo at isipan laging nakatuon sa Diyos. Panginoon, ito'y para sa iyo. Sabihin man ng iba na hindi ako magaling. Sa iyo, Panginoon, ako ay magaling. At ang Diyos ang mag-aangat sa buhay mo. Ang church po na walang anointing ay parang tahanan lang. Kaya pag narito tayo sa church, magkaroon tayo ng sinsirong pagdulog sa Panginoon. Sinsiro na pagtawag sa Panginoon. Dahil ang presensya po ng Diyos ay narito kasama natin. Kaya pong gawin ng Panginoon ang mga bagay na gusto mong ibigay sa iyo ng Panginoon. Ang gawain po na walang anointing ay simpleng gawain. Kung gusto mong magkaroon ng anointing, unahin mo ang Diyos. Lagi kang magbasa ng Kanyang salita, lagi kang manalangin sa Panginoon. At ibibigay po ng Diyos yung anointing na iyong ibigay. Umiyak ka sa Panginoon. Kahit sa iyong kwarto, umiyak ka sa Panginoon. Papatakin mo ang luha mo na galing sa iyong puso. Manalangin ka ng daigdig sa Diyos at mayroon pong himalang mangyayari sa buhay mo. Mayroon pong napakagandang mangyayari sa buhay natin. Kaya maging tapat po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po sa mga awit, chapter 53 verse 2, sabi po diyan, magmula sa langit ang Diyos
nagmamasid sa kanyang nilalang, kung mayroon ng marunong at tapat sa kanyang nananambahan. Sana po yan ang nakikita ng Diyos sa ating buhay. Na tayo ay maging matalino, marunong sa ating paglilingkod sa Panginoon, na talagang siya ang ating inuuna. Siya ang ating binibigyang priority sa ating buhay. At hindi po mahirap pumili sa Panginoon ng lahat ng ating kailangan. Ibibigay at ibibigay po ito ng Diyos sa atin. Hindi po tayo mahihirapan sa lahat ng ating mga kailangan. Mangyayari at mangyayari po ang mga bagay niyo. Huwag po tayong mag-alinlangan. Huwag po tayong magkaroon ng negatibong kaisipan sa Panginoon na nagsasalita tayo pero sa likod ng ating kaisipan nandun yung pag-aalinlangan sa Panginoon. Huwag po tayong mag-aalinlangan sa Panginoon. Ibigay natin ang 100% na pananampalataya ang paglilingkod sa Diyos. Mangyayari po ang ating hinihingi sa Panginoon. Ibibigay at ibibigay po ng Panginoon sa atin. Huwag tayong mag-alala sa mga bagay. Sabi ko, huwag tayong mag-problema. Maraming tao kasi next week pa yung bayaran, ngayon namumroblema na. Yan ang lagi kong itinuturo kay Pastora kasi talagang ganun ang kanyang naramdaman, laging nag-aalala. 1 week pa nag-aalala na. Sabi ko, yung pag-aalala mo ba, makakadagdag ng buhay mo, makakadagdag pera para ibayad mo sa pinag-aalala mo. Huwag mong alalahanin yan, kahit pa ang bayaran mo 1 milyon, huwag mong alalahanin yan. Ang Diyos ang bahala dyan. Kung sa isang buwan may bayarin kang 1 milyon, hayaan mo lang ang Diyos. Kasi pag inalala mo yan, baka hindi dumating yung buwan, wala ka na. Wala ka na rin bayaran kasi wala ka na. Kasi isang puro problema ang iniisip mo. Naglilingkod tayo sa Panginoon, ang Diyos po ang bahala niyan. Amen. Magtiwala ka sa Panginoon. Gumawa ka ng pamamaraan mo, pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos po ang bahala niyan. Ang Diyos po ang magbibigay ng mga bagay sa kanyang mga anak. Pag tayo ba ay nagtatrabaho sa isang company, sino nagpapasweldo sa atin? Di ba yung company na ating pinagtatrabahuhan? Pag tayo sa Panginoon naglilingkod, ay sino? Sino ba? Sino? Halimbawa ako, wala akong makain. Wala akong damit. Halos nakasure na lang ako, pulit-pulit pa. Sino ang mapapahiya ako ba? Hindi. Ang Diyos. Kasi ako'y naglilingkod sa Kanya. Hindi niya ako papabayaan. Ako'y nananampalataya na ang lahat ng kailangan ko ipoprovide ng Panginoon. Amen. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, mayroon bang anak na pinabayaan ng magulang? Mayroon bang anak na ginutom ng magulang? Hindi po. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon na ikaw ay anak ng Diyos, yung mga bagay na mayroon ang Panginoon, alam mo mayroon ka rin. Kaya hindi tayo paghihirapin ng Panginoon. At ang sabi po sa 2 Corinto chapter 8 verse 9, hindi kaya sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ang Panginoon po ay napakayaman, may-ari ng lahat ng universe, siya ang may-ari ng lahat, pero nagpakahirap, nagpapako sa cross para ikaw ay maging mayaman. Para ikaw ay makalaya sa lahat ng iyong lahat ng utang mo dapat nakakalaya ka na. Dapat tayo po ay naniniwala sa Panginoon na nang tayo tinubos ng Panginoon, tayo pinalaya ng Diyos. Dapat po mayroon tayong pagtitiwala sa Panginoon. Nagpakahirap na siya tapos ikaw nagpapakahirap pa rin. Hindi po yun ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Panginoon sa atin ay masaganang buhay. Ang diablo ang laging nagsasabi, mahirap ka lang, hindi mo yan kaya. Pero pag ang Panginoon po, ang lagi natin itinataas, tandaan ninyo, lumalakad ka pa lang, ang mga gawa ng diablo, ang diablo, nagtatakbuhan na. Papalayo sa iyo. Kasi alam niya, hindi ka niya kaya. Alam niya, hindi ka niya kaya, sasabihin sa iyo, mahirap ka. Hindi ako mahirap. Mayaman ako. Ilalampaso kita. Wala siyang magagawa sa iyo. Paglabas mo pa lang, tumatakbo na siya, lumalayo na sa iyo. Pag nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon, yung mga gustong gawin ng diablo hindi mangyayari. Naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ang diablo naparito para wasak mo, magwasak, pumatay, manira. Kaya pag siya hindi makakalapit sa atin, hindi mangyayari ang mga bagay niya.
Ang Diyos po ang ating purihin at siya ang ating pasalamatan. Nakatingin po siya mula sa kalangitan. At pinipili ng Panginoon kung sino yung tapat sa Kanya. Tinitingnan ng Panginoon, ito ang anak ko. Napili kong pagbigyan ng mga blessing na malaki. Kasi alam ko kahit anong laking blessing na darating sa Kanya, hindi siya makakalimot sa akin. Ipiniprepare lang tayo ng Panginoon para kung kaya mo na bang tanggapin yung blessing na ibibigay ng Diyos sa'yo. Pero tayo po, huwag tayong mag-alinlangan. Tanggapin natin yung pagkakapako ng Panginoon sa krus. Ibigay natin yung paglilingkod natin sa Panginoon kasi siya po ang magbibigay ng kasaganaan sa ating buhay. Maibibigay po ito ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nung una si Jojo gusto pa niya magtrabaho. Pero nung makita niya ang kapangyarihan ng Panginoon, doon talagang sabi ko, maniwala ka sa Panginoon. Kung gusto mong magtrabaho ka. Pero kung gusto mong maglingkod ka. Pinapili ko siya. Gusto mong maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka. Gusto mong magtrabaho ka. Pinili niya yung paglilingkod. Kasi kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka ng tapat. Maglingkod ka ng sagad para maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung hap-hap ka lang, hindi mo ito mararanasan. Sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay maligam-gam, sabi niya, kung ikaw ay malamig-malamig, kung ikaw ay mainit-mainit, kung ikaw ay magpapakasama ka, kung ikaw ay magpapakabuti ka, para matanggap mo yung gusto ng Panginoon sa iyo. Kasi kung magpakasama ka, tagumpay ka rin agad. Kasi ilang araw ka lang, patay ka na. O di wala na, tapos na ang buhay mo. Subukan magpakasama ka, gumawa ka ng lahat ng kalukuhan. Paparinig ka ng gobyerno. Wala ka na agad, tapos ka na. Magpakabuti po tayo. Piliin natin ang gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Sa buhay na ito, walang ibang pinakamaganda kundi ang gumawa ng mabuti. At ito po ay nakikita ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya po walang mahirap na naglilingkod sa Diyos. Kung maunawaan lang natin ang kanyang salita, ang kapangyarihan nito, wala pong mahirap na naglilingkod sa Panginoon. Nung kami po hindi pa naglilingkod sa Panginoon, wala kaming mga sasakyan. Nung kami naglingkod sa Panginoon, nakatapos ang aking mga anak at mayroon kaming mga sasakyan. Yung kapal ko, third year college na, malapit na rin makapagtapos. Kumakain kami ng isa lang klase ang ulam. Ngayon, pwedeng 5 klase, 4 na klase. Kung ilan ang gusto namin, pwede namin mabili. Ganun po kabuti ang Diyos. Mayaman yung pinaglilingkuran natin. Hindi siya mahirap. Mas mayaman siya kahit sino sa tao sa mundo. Mayaman pa siya kay Mayor, mayaman pa siya kahit kanino. Tapos ikaw, ang pagkain mo ganun lang, hindi ko ganun. Sa totoo lang, ako lang ang umaayaw sa mga pagkain iba. Dahil na rin sa mga sinasabi ng doktor. Pero sagana po kami sa pagkain yung binibigay ng Panginoon. Dahil ako'y nananampalataya na ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang Diyos po ang may-ari. At pag ito po ay ating pinaniwalaan, sabi ng salita ng Panginoon, kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin ko sa iyo. Ay kung lagi pinaniniwalaan mo, mahirap ka, yan po dapat ang unang matanggal sa ating kaisipan. Hindi ka mahirap. Pumunta ka sa squatter area, ang laging pinag-uusapan. Mahirap lang kasi kami. Simula pa sa aming mga ninuno, mahihirap lang kami. Kaya ganito lang ang buhay namin. Hindi ko kaya yan, mahirap lang kami. Ang pinag-uusapan nila, pag kumita ng kaunti, mag-shopping. Ito lang ang buhay namin. Baga, dito kami nabuhay, dito na rin kami mamamatay. Pero pumunta ka doon sa mga lugar ng mayayaman, ang pinag-uusapan nila, anong mga business, anong magagandang pagkakitaan. Tingnan mo yung isip nila at isip ng iba. Kaya nga hindi pwede magsama sila eh. Yung squatter area sa kayong mayaman, hindi sila pwede magsama. Kasi iba talaga yung kaisipan ng mayayaman kaysa doon sa mga squatter area. Yung nasa mga squatter, pag nasaktan ng kaunti, nagwawala. Gusto ka dito kaunti. Yung mayaman. Ang taong matalino, kahit sa mukha, hindi nakikita ang galing. Dapat mo maging matalino tayo.
Mga anak tayo ng Diyos at hindi tayo taga-squatter. Tayo po ay lugar na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga itong lugar ito, lagi ko itong pinapag-pray, Lord. Alam ko isang araw, mga sasakyang puruls ang dadaan dito. Kaya nga pinalangin na natin ang ating kalsada. Kasi hindi tayo mananatiling nakamotor. Alam ko magkakaroon tayo ng sasakyan pare-pareho. Dapat tanggalin na natin sa ating kaisipan na tayo ay mahirap. Kasi dyan ang magmumula. Dyan magmumula. Pag nagkaroon ka ng paniniwala, pagtitiwala sa Panginoon, yan po ay mababago ang iyong kaisipan. Pag nabago ang iyong kaisipan, huwag kang laging iniisip mo, laging mahirap ka. Huwag kang laging ganon. Tanggalin mo sa isip mo yun kasi hindi ka mahirap. Yan ay gawa lang ng Diablo. Lagi niya ini-inject sa atin. Mahirap ka, mahirap ka, mahirap ka. Huwag po. Hindi po tayo mahirap. Huwag tayong maniwala sa Kanya. Dahil tayo po ay mayaman na simula nang tubusin tayo ng Panginoon Jesus. Mayaman tayo sa pagmamahal, mayaman tayo sa lahat ng bagay na ibinigay ng Panginoon. At pag ang tao po mapresko ang kaisipan, masaya ang buhay, malaki pong pagpapala ang ating pong natatanggap mula sa Panginoon. Pero pag lagi po tayo nagkakaroon ng pagtatalo, away sa tahanan, wala pong biyaya tayong makakamit. Lagi mong gawing masaya ang buhay mo, ang puso mo. Alala ko si Mitch ata nagsabi ng bisan saging basta labing. May masaya tayo kung ano ang meron tayo. At ibibigay ng Diyos yung higit doon sa kailangan natin. Ibibigay ng Panginoon yan. Kung dumadaan niya si Atan at saka si Inchi, talagang masaya sila lagi. Sabi ko, itong mag-asawa ito, pag nandito si Atan, halos hindi maghiwalay. Talagang laging magkakasama. Sabi ko, ito ang tunay na nagmamahalan. Alam po rin niyo, ang hirap paghiwalay yung mga ganun. Kasi kami ni Pastora, kasi sanay kami, di kami yung kahiwalay talaga ng matagal. Yung isang linggo lang, hirap na kami niyan eh. Ewan ko lang siya. Ako naman kasi sanay niya akong mag-adjust. Alam po ninyo, ang Diyos po hindi nagkamali sa pagpili sa kanyang mga anak. Pinili po tayo ng Panginoon. Lagi mo isang ilagay sa isip mo, mo ikaw estudyante, makakapagtapos ako. Laging mag-focus ka, makakapagtapos ako. At babawi ako sa aking mga magulang. Talaga pong nandun lagi. Huwag tayong, kasi kung minsan may mga estudyante na graduate na saka pa hindi nakapagtapos. Sayang po. Maniwala tayo sa Panginoon. Kasi pag tayo po'y nakapagtapos, malaki po itong biyaya sa atin. Kahit magtapos ka lang, kahit di ka na magtrabaho eh. Alam mo kung bakit? Pag nakapagtapos ka, matalino ka na at pili ka ng mag-business. Marami ka ng mga idea. Lamang ka sa iba na hindi nakapagtapos. Magparehas man kayo ng sitwasyon, lamang ka pa rin sa kanila. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po sa Pahayag chapter 3 verse 8, alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. Ngunit sinunod mo ang aking kasalita at naging tapat ka sa akin, kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni naman. Alam ng Diyos, hindi tayo masyadong malakas, hindi tayo masyadong magaling. Maganda lang tayo at gwapo. Diba? Alam ng Diyos yan ang kakayanan natin. Pero nagbubukas ang Panginoon ng malaking opportunity, malaking pagpapala para sa kanyang mga anak na minamahal. Nagbubukas po ang Diyos. May mga gagawin ng Panginoon para mabuksan yung malaking pagpapala para ibigay sa inyo, ibigay sa ating lahat. At ito po hindi kayang isara ng kahit sino. Kaya pag nabuksan yung pagpapala, hindi po ito kayang isara ng kahit sino pa. Tuloy-tuloy po itong dadaloy sa atin. Yan po ay naranasan ng aming pamilya. Talagang tuloy-tuloy po ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Hindi po magkakamali ang Diyos sa kanyang mga salita. Alam mo kung minsan, nakaranas na kayo, kung minsan may pagsubok saka kayo sagana. Nakaranas kayo nun? Yung kung kailang may pagsubok saka sagana. May mga ganung pangyayari sa buhay natin. Na tingin ng iba,
naghihirap si ano, pero hindi niya alam sagana kayo. Alam mo kung bakit minsan kung pag may karamdaman ng pamilya, doon kayo nagkakaroon ng unity, nananalangin sama-sama. Kaya nababago ang surrounding ng paligid din niya, nababago kasi nagkakaroon kayo yung pala dahil yun lang pala dahil para kayo magkaroon ng close na bawat isa at kumapit sa Panginoon at nagkakaroon ng malaking blessing sa inyong pamilya. Kaya kung kailan may problema sa kasagana, yung panahon na si Paul ay kinikimo, sagana kami, may pera kami, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Pero nung pagkatapos ng kanyang kimo, doon kami mas sagana. Talaga pong tuloy-tuloy na blessing na binibigay ng Panginoon. Ganun po ang Diyos. Gagawa siya ng parang kaya nga, ang sabi niya dyan, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ng Diyos ang ginagawa natin. Alam niya kung tayo ay totoong naglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga, pag ikaw ay niloko, dinaya, hayaan mo lang sila. Kaya ka niyang dayain, kaya tayo nilang dayain, pero yung Diyos natin na buhay, hindi nila kayang dayain, hindi nila kayang buhay. At yun ang magtatanggol sa kanila. Kaya huwag kayong mabahala. Kaya sabi niya doon, balik mo nga Paul, ang sabi niya yan, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. Ngunit sinunod mo, sabi ng Panginoon, alam niya na kaunti lang ang ating kakayahan. Ngunit sabi niya, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. So tayo po, kung sumusunod sa Panginoon at tayo naging tapat sa Diyos, ang sabi po dyan, at naging tapat sa akin, kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni luman. Yan po yung pinto na pagpapala na binigay ng Diyos sa atin, na hindi kayang isara ni luman. Pag tayo po'y naging tapat at sincero sa paglilingkod sa Panginoon. Pag siya po inuuna natin, tandaan niyo, pag ikaw ay may galit sa puso mo, tapos lagi kang nananalangin at babasa ng salita ng Panginoon, nawawala po ang galit. Pag mayroon kang kinasasama ng loob, isama mo yung taong yun sa prayer mo. Lagi mo siyang isama sa panalangin mo. Mawawala yung galit mo sa kanya. Alam mo, talong-talo ka pag galit ka. Pag nakita mo yung tao, nagtitigas ang mga litid mo, galit na galit ka. Gusto mong gawa ng hindi maganda. Talo ka, siya patawa-tawa, ikaw, galit na galit. Baka may stroke ka. Talo ka talaga. Kaya tanggalin mo yung galit sa puso mo. Tanggalin mo yung galit sa isip mo. Hayaan mo yung galit, tanggalin mo. Yan po ay hindi makatutulong para sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya kung may galit ka, hayaan mo, tanggalin mo yan. Yung tao na nasa manglo mo, ngitian mo lang siya. Sino ba naman tao lagi mong hiningitian? Sa isang taon kang ngingiti mo dyan, ngingitian ka na rin yan. Di magkakabati na kayo. Pero kung pag dadaan, lagi kayong hindi nagingitian, ikaw ang ngumiti. Ikaw ang muna. Para matanggal yung galit, mawala yung galit. Kasi pag wala kang galit, ikaw ang malaya. Siya ang hirap na hirap. Ikaw, pangiti-ngiti pag dumadaan sa kanya, siya, hindi naman kangiti, siya ang mahihirapan. Bakit mo pahihirapan ang sarili mo sa kanya? Para yung mag-asawa, yung isa yung kasi yung lalaki, ang mag-iinom. Lagi nagagalit yung babae. Ikaw, sige ka na rin, galit na galit yung babae, na-high blood yung babae. Namatay. Sabi ng lalaki, yan, ikaw, patay na ako, lasing lang. Ay kasi, laging galit gusto. Ngayon, sinong kawawa? Ikaw, huwag mong parusahan ang sarili mo sa kasamaan ng iba. Maging masaya ka lang sa paglilingkod sa iba. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa ginagawa niya. Hayaan mo siya. Ugali niya yun Hindi mo naman yung kayang baguhin Tandaan mo, wala tayong kayang baguhin kahit sino. Ang kaya mo lang baguhin sarili mo. Ang Diyos na kung magbabago sa Kanya. Ipanalangin mo sa Panginoon, huwag yung lagi kang galit sa Kanya. Huwag mo yun. Sabi niya, ayan, tignan mo, ikaw patay na ako, lasing lang. O di talo ka. Kasi yung ginagawa niya, ikaw yung guilty. Nabalitaan mo na nagiinom, grabe na yung galit mo. Pag-uwi, ikaw yung nagwawala, siya tulog. Sino ang nagkakaroon ng masamang loob? Ikaw ang pinahirapan mo sarili mo. Siya nag-i-enjoy, ikaw hirap na hirap. Huwag mong ganun. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa kasamaan ng iba. Mag-enjoy ka lang. Ipag-pray mo lang siya.
O kung hindi siya magbago, magsasuffer din siya sa ginagawa niya. O di ikaw masaya. Di ba? Ganun po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag po natin pahirapan ang sarili natin sa ginagawa ng iba. Maging masaya tayo. Then ito po ay mangyayari sa atin pag tayo po ay nagkakaroon ng pagtitiwala sa Panginoon. At ang sabi po sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42, sabi niya rito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Maria. May kapatid siyang si Maria na nanaupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala ba po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi iaalisin sa kanya. Alam po niyo yung sinabi ng magkapatid? Nung dumating si Jesus sa kanila, si Maria masayang-masaya, nakaupo lang doon, nakikinig. Yung kaalaman ng Panginoong Jesus, napapakinggan niya. Si Marta nandun sa likod, sige handa. Maya-maya galit na. Panginoon, sabihan niyo yung kapatid ko na yan, tulungan naman ako. Dapat po hindi ganun. Dapat po maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo, yung pala lang ang dapat pinakagawin, yung pinakamahalaga, yung makinig sa salita ng Panginoon. Si Maria, pagdating ng Panginoong Isus, sarap siguro ng upo niya, talagang baliwala. Siyempre, isipin mo, nakikinig ka sa Panginoon, yung mga binabanggit niya, sinasabi niya, at ang sabi, hindi yun naalisin sa kanya. Si Marta naman siguro, ano ba yung gagawin ko ito? Alubuhin ko ba ito? Pipertuhin ko? Ano bang gagawin ko dito? Nasaan na ba yung manok? Hindi ko pa nauhuli. Di ba? Taranta na siya. Di na alam po anong gagawin. Ikot kung saan-saan. May sibuyas pa ba? May bawang pa ba? May paminta. Anong luto ba ang gusto ng Panginoon? Di ba? Titimplahan ko ba siya ng kape? Lahat na lang ng problema nasa kanya. Ngunit nang lumapit siya sa Panginoon, sinabihan siya, anak, pinili ni Maria yung mas tama kaysa sa iyo. Baka po tayo ay busy na sa lahat ng bagay. Kung nag-aaral ka man, magkaroon ka ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kahit 2 minutes lang. Magkaroon ka ng pananalangin kahit 5 minutes lang. Maglagay ka ng altar sa iyong kwarto. Dito ka lumuluhod sa Panginoon. Nagbabasa ng salita ng Panginoon. Huwag tayong mabisi sa mundo. Huwag natin ibigay sa mundo lahat ng time natin. Huwag natin ibigay sa mundo yung lahat ng gusto ng mundo, isundin natin. Matuto tayong pakinig sa Panginoon. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Kasi yung lahat ng mga bagay, pag hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon, ikaw po ang mahihirapan. Ikaw po ang mahihirapan. Kaya huwag po natin problemahin. Hayaan niyo yung problema, problema siya sa problema niya. Patuloy ka lang sa Panginoon. Ang Panginoon po ang mag-provide niya. Salamat sa Panginoon. Ubos na ang oras natin. Sobra na ako ng 15 minutes. Kaya, napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Marami pong binibigay ng Panginoon sa ating kaalaman para po tayo ay magkaroon ng time sa Kanya. Matuto po tayo mag-manage ng time natin. Kung may time ka, punta ka dito sa church, gusto mo matuto ng mga instrumento, mga bagay dito, anytime po, si Junior nandito yan, hindi yan umaalis ng church. Kasi ang laki ng sweldo niya dito. Laki ng sweldo niya. Kumikita yung isang araw, isang 10K, 5K. Ganun ang kitaan dito. Ganun po ang kitaan dito. Ganun kalaki ang kitaan dito. Kaya sabi ko nga doon, malapit ka ng kumita ng malaki. Alala ko yung pinanood kong video. Security pala yun. Ngayon ko lang naalala. Security pala, security. Nagkaroon ng sasakyan. Malaki po ang kitaan pag sa Panginoon ka. Ang Panginoon po ang provide naman. Kaya sabi ko, matuto tayong tumikit sa Panginoon. Wala ng oras tayo po'y manalangin.
Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga nito, Panginoon. Dalangin ko, Ama, Panginoon, na ito po ay pumasok sa puso ng bawat isa at magkaroon po ito ng puwang sa puso nila, Panginoon. Ito'y may pamuhay. Huwag mong hayaan, Panginoon, ito'y maagaw ng kaaway. Salamat po, Ama. Palahin ng bawat isa. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.